Isang malakas, kinakaing unti-unting pag-ulan ng asid ang biglang tumama, sinumang nabasa ng mga patak nito ay may balat, mabilis na natanggal. Maging ang matibay na tulay ay hindi napigilan ang kagat ng asido, kahit saan. Nagsitakas ang mga tao sa gulat. Isang babae na napisil sa karamihan ang nahulog sa tubig. Agad na ginulo ang buhok niya. Kinakaing kalbo. Ang nakakapasong sakit ay napyunit ang kanyang kaluluwa habang siya ay galit na lumangoy patungo sa dalampasigan. Ngunit sa ilalim ng gayong matinding kaagnasan, hindi nagtagal ay nahimete siya at lumubog sa ilalim ng ilog. Sa bangko, ang kanyang anak na babae ay nagnanais na magmadali upang iligtas siya. Ngunit ang distansya ay masyadong malayo at siya ay walang kapangyarihan. Tinawag niya ang ina, walang magawang nakatingin habang ang kanyang ina ay naluso at dinadala. Nagsimula ang kwento sa mag-ama, sina Michal at Selma. Noong una, walang nakakaramdam ng gravity, ng panganib, kahit na ang balita ay madalas na nag-uulat ng mga pinsala sa acid rain sa buong bansa, na humihimok sa mga mamamayan na manatili sa loob ng bahay. Naniniwala ang mga ordinaryong tao na malayo sa kanila ang sakuna. Isang araw, habang papunta sa trabaho, napansin ni Michal ang maliliit na butas na nabubuo sa bubong ng kanyang mga pabrika. Sa loob, stagnant na tubig. Naglabas ng isang malakas na kinakaing amoy. Nang mapagtantong may mali, tinawagan niya ang kanyang ex, si Elise, at hiniling sa kanya na magmaneho at sunduin siya para makuha nila ang kanilang anak na si Selma mula sa riding school. Ngunit habang nagmamaneho sila para kolektahin si Selma, nakita nilang naharang ng mga pulis ang mga kalsada sa unahan. Sa hindi kalayuan sa itaas, nagtipon ng mga ulap ng bagyo, pasulong patungo sa kanila sa abnormal na bilis. Nakikita ito, Michal. Pinaputukan ng barilang makina at tumakbo sa isang pinagsanib na larangan. Samantala, nakasakay si Selma at ang kanyang kaibigan. Mga kabayo sa kagubatan, hindi alam ang paparating na panganib. Ang mga kabayo, unang nakadarama ng banta, naging wildly agitated. Sa lalong madaling panahon, isang mahinang ulan ang nagsimulang bumagsak, at kung saan man dumampi ang isang patak, ang puting usok ay sumirit pataas. Lumakas ang hangin na may matalim na maasim na amoy. May alam si Selma, ay mali. Tumakbo siya patungo sa kwadra, sa tamang panahon upang makilala ang kanyang ama, si Michal. Bago ang mabigat, dumating ang ulan. Nadulas sila sa loob ng kwadra at makitid na nailigtas ang kanilang mga buhay. Ngunit hindi nila nahuli ang kanilang hininga nang makita ni Michal ang pagtulo ng ulan sa stable roof. Maliwanag, hindi ito magtatagal. Mas matagal pa, sa napakahalagang sandaling yon, dumating si Elise sakay ng kotse. Kumuha si Michal ng tarp para protektahan si Selma, at sabay silang sumakay sa sasakyan. Hindi sila nang ahas na huminto sandali, at nagmadaling sinubukan magmaneho palabas ng death zone. Ngunit nakaharang na ang mga kalsada sa labas. Yung nasa labas pa ng sasakyan ay kinakalawang mula ulo hanggang paa. Sinubukan ni Elise na buksan ang pinto ng kotse upang makita kung ano ang nasa kabila, nang biglang sumugod ang isang lalaking nalulusaw na ang katawan. Nagulat siya, pinalayas siya ni Michal, pagkatapos ay mapilit niyang sinabi kay Elise na tumalikod at humanap ng ibang daan. Sa huli, nabangga si Elise. Ibang sasakyan at nakatakas. Sa puntong ito, ang bubong ng kotse ay nagpakita na ng mga palatandaan ng kaagnasan mula sa ang acid rain. Wala silang choice, kundi maghanap ng gusaling masisilungan at ayusin. Nakakita si Michal ng ilang piraso ng lumang tela at maingat na pinunasan ang tubig ulan sa sasakyan, lalo na ang ibabaw ng metal sa bubong. Kung hindi niya ito hinarap ng mabilis, malapit na itong mapuno ng mga butas mula sa acid rain. Nang handa na ang lahat, muling naglakbay si Michal at ang kanyang pamilya sa kanilang paglalakbay sa pagtakas. Ngunit ang kanilang sasakyan ay hindi nakalayo bago ito. Nasira sa kalsada, hindi nakayanan ng acid damage. Buti na lang at tumigil na ang ulan noon. Dumidilim na, kaya kinailangan nilang iwan ang sasakyan at magpatuloy sa paglalakad. Ang tatlo sa kanila ang nakarating sa malapit na bahay para humingi ng tulong. Ngunit pagkatapos tumawag ng ilang beses, walang tugon. Tila tumakas na ang may-ari, na uuhaw sa mahabang araw. Sinubukan ni Michal na kumuha ng tubig sa gripo para inumin, ngunit hindi siya sigurado kung ito ay kontaminado, kaya nakahuli siya ng pasanggala para subukan ito. Inakala ni Selma na malupit ang pamamaraan ng kanyang ama, kaya palihim niyang pinakawalan ang pusa. Ngunit nang makita niyang muli ang pusa sa kalagitnaan ng gabi, dumudugo ito mula sa mga mata,
ilong, at bibig. Maliwanag, ang tubig ay lason. Kinaumagahan, nagpatuloy si Michal at ang kanyang pamilya sa kanilang paglalakbay. Sa daan, hindi mabilang na mga refugee ang gumagalaw din. Karamihan sa mga sasakyan ay nasira na, kaya't ang mga tao ay walang pagpipilian kundi ang maglakad. Nang makarating sila, ang bakal na tulay sa gilid ng bayan, ito ay siksikan sa mga tao. Ang tulay, pinahina ng acid rain. Bahagya siyang humawak. Upang maprotektahan ang mahalagang rutang ito sa pagtakas, pinahinto ng mga opisyal ang karamihan at pinahintulutan lamang ang maliliit na grupo na tumawid ng sabay-sabay. Ngunit sa kanilang desperasyon, hindi pinansin ng mga tao ang mga babala at itinulak pa sulong ng baliw. Ang pamilya ni Michal ay nakulong sa kaguluhan. Hindi nagtagal, itinulak si Elise papunta sa tulay ng karamihan. Tumalikod siya para abutin si Selma, ngunit itinulak siya ng isang pulis. Sa gitna ng tulay, hinikayat ng mas maraming opisyal ang mga tao na magmadaling tumawid. Walang magawa, umusad si Elise, ngunit sa kalagitnaan, biglang gumuho ang tuktok ng tulay. Napakalaking tipak ng konkreto. Nahulog. Ang ilang mga tao ay nataranta at tumalikod, ngunit karamihan ay natatakot na mawalan ng kanilang pagkakataon upang makatakas at patuloy na sumulong. Ang tulay ay naging mapanganib na masikip. Elise ay nakulong. Sa gitna, hindi makagalaw. Tapos biglang bumigay yung isa sa mga rehas. Elise at marami. Ang iba ay nahulog sa ilog sa ibaba, ngunit ang tubig, na naagnas ng acid rain, ay nakamamatay na ngayon. Yung mga nahulog ay walang pagkakataon na lumaban. Namula agad ang mukha ni Elise. Natunaw ang kanyang buhok at nahulog. Iniwan ang kanyang kalbo. Ang hindi matiis na sakit ay nagdulot sa kanya ng paghagupit patungo sa dalampasigan. Nakita ni Selma ang kanyang ina. Nahulog at tumakbo sa tabing ilog, sinusubukang iligtas siya. Ngunit napakalayo niya at wala siyang magawa. Tanging sigaw, "Inay!" habang pinagmamasdan ang kanyang ina na natutunaw at natangay. Kaya lang, Michal, dumating at kinaladkad si Selma pabalik sa ligtas, nang makitang namatay ang kanilang mahal sa buhay bago maputol ang kanilang mga mata, kanilang mga puso. Sa kabutihang palad, dumating kaagad ang rescue team ng militar. Sa unang pagkakataon, ang mga refugee ay nakakita ng isang kislap ng pag-asa. Namahaji ang mga sundalo ng pagkain at tubig sa mga nakaligtas. Nang makarating ang mga truck sa lugar ng bundok malapit sa isang silungan, kinailangan nilang huminto. Ang landas sa unahan ay masyadong makitid para sa mga sasakyan. Inutusan ng mga sundalo ang lahat na bumaba sa mga truck. Kinailangan nilang magpatuloy sa paglalakad. Hindi pa man, ang mga ulap ng asido ay muling umaanod sa kanila, biglang kumulog sa di kalayuan. Ang malalaking nasusunog na patak ng ulan ay nagsimulang bumagsak, na pinupuno ang hangin ng isang matalim na acidic na amoy. Kumalat ang panik. Kaagad, nagtakbuhan ang lahat sa takot, ngunit bumigay ang mga paa ni Selma. Bumagsak siya sa lupa, naubos. Hinawakan siya ni Michal at pinilit na gumalaw. Habang bumuhos ang ulan sa likod nila, desperado silang naghanap ng masisilungan. Sa kabutihang palad, nakita ni Michal ang isang butas na tinago ng tuyong damo sa tabi ng tabing daan. Sakto namang gumapang sila sa loob at muling nakatakas sa kamatayan. Nakikita ang dahan-daang pumapasok ang tubig ulan sa kuweba. Walang choice si Michal kundi ang akayin si Selma sa mas malalim na lugar. Sa kabutihang palad, ang espasyo sa loob ay sapat na malawak upang hindi sila bain pansamantala. Doon sila nagtago, nakikinig sa malakas na sirit ng ulan sa labas. Napuno ng takot ang kanilang mga puso at pagkabalisa. Nang tuluyang matapos ang bagyo, lumabas sa kuweba ang mag-ama. Ang paningin, sa harap nila ay nanginig ang kanilang mga puso. Umakyat ang makapal na usok mula sa malalayong bayan, at walang nag-iisang kaluluwa sa paningin. Nang makarating sila sa isang bayan, biglang bumagsak si Michal dahil sa pagod. Walang magawang sumigaw si Selma para humingi ng tulong. Nang magkamalay si Michal ay komportable na siyang nakahiga. Sa malambot na sopa, isang babaeng nagngangalang Deborah pala ang nagligtas sa kanila. Siya lang ang naninirahan, na hindi tumakas dahil ang kanyang anak, si William, ay dumanas ng congenital disease at umasa sa medikal, mga makina upang mabuhay. Mabuti na lang at napuno ng pagkain ng storage room ni Deborah kaya sa wakas ay sina Michal at Selma nagkaroon ng disenteng pagkain. Habang naghahapunan, taimtim na pinayuhan ni Michal si Deborah na umalis sa kanila kinaumagahan. Ang mga dingding ng bahay ay natatakpan na ng mga marka ng kaagnasan at hindi na magtatagal. Naiintindihan ng mabuti ni Deborah ang panganib,
ngunit hindi niya madala ang life support machine ng kanyang anak. Ang pag-alis ay nangangahulugan ng tiyak na kamatayan, kaya nagpa siya. Siyang manatili at maghintay ng pagliligtas. At saka, may basement siya na maaaring magsilbing kanlungan. Gayunpaman, sa sandaling sila ay nakatulog, isang marahas na acid rainstorm ang humampas muli. Ang ulan ay nagsimulang kumain sa bubong, narinig ang ingay. Mabilis na bumangon si Mihal para tingnan. Ang mga bagay ay mukhang masama. Ang bahay ay gumuho. Nagmamadali siyang pumunta sa kwarto ni Deborah, katok sa pinto. At sumisigaw na gumuguho na ang bahay, at kailangan na nilang umalis agad. Pero sila ni Deborah, anak, natutulog sa basement, hindi siya marinig. Hindi nagtagal ay nagsimulang tumulo ang tubig ulan sa hagdanan. Sa basement, ilang sandali pa, nagsimulang gumuho ang bubong. Desperado, kinaladkad ni Mihal si Selma papasok sa kotse, at walang ibang pagpipilian ay nagmaneho, naiwan ang mag-ina. Sa loob ng sasakyan, inakusahan ni Selma si Mihal na walang puso, na pinabayaan ang mga taong nagligtas sa kanila. Kailangan niyang alisin si Selma sa acid zone at panatiliin itong buhay. Sa kasamaang palad, hindi siya pamilyar sa lugar, at hindi nagtagal, nawalan siya ng direksyon. Kailangan niyang ihinto ang sasakyan. Habang patuloy siyang pinapagalitan ni Selma, tuluyang napatitig si Mihal at sinigawan siya. Pagkatapos ay lumabas siya ng kotse upang manigarilyo, sinusubukang kumalma. Pakiramdam niya ay naduraj siya ng pagkakasala at kawalan ng kakayahan. Nakaupo sa lupa habang nasa kamay ang ulo, humihikbi. Hindi na makayanan, walang sabi-sabing lumabas ng sasakyan si Selma, at tumakbo sa galit. Makalipas ang ilang sandali, napansin ni Mihal ang isang nakakatakot. Ang asid na tubig ay bumaha mula sa isang kalapit na tubo ng paagusan. Mabilis na kumakalat at nakapaligid sa kanila. Nagmamadali siyang bumalik sa kotse, handa nang magmaneho. Ngunit biglang napagtanto na wala na si Selma. Samantala, mabilis na tumakbo si Selma sa di kalayuan. Nadama ang panganib. Ang lupa ay natabunan na ng acid rain. Natarante siya at umakyat sa malapit. Tractor, sumisigaw para sa kanyang ama na iligtas siya. Ang tractor ay nagsimulang lumubog sa malambot. Kinaagnasan na putik, naririnig ang kanyang mga iyak. Mabilis na tumakbo si Mihal patungo sa kanya, ngunit hindi nagtagal ay naipit ang sasakyan sa latian. Tumalon siya, tiniisang nag-aapoy na sakit ng lupang nababad sa asido, at lumaban patungo kay Selma. Tumalon si Selma sa kanyang likuran. Binuhat siya, suray-suray si Mihal, hakbang-hakbang sa putik. Ang kanilang pinagsamang bigat ay nagpalubog ng malalim sa kanyang mga paa. Bawat hakbang ay nagpapadala ng matinding sakit sa kanyang katawan. Ngunit sa sobrang lakas ng loob, binuhat niya si Selma pabalik sa sasakyan. Noon, ang lakas niya ay nawala at ang asido ay kinain sa kanyang balat. Nawalan siya ng malay sa tabi ng sasakyan. Kinabukasan, dumaan ang isang military rescue vehicle at nakita ang naghihingalong pares. Salamat sa mga sundalo, naligtas sa wakas ang mag-ama. Dinala sila sa isang silungan. At doon ay hindi inaasahang nakita ni Selma ang isang pamilyar na mukha. Si William, ang batang lalaki ang kumupkup sa kanila. Ngunit ang kanyang ina, si Deborah, ay wala kahit saan. Nakatanggap ng paggamot si Mihal at nakaligtas. Ngunit hindi na siya muling lalakad. Tuluyan ang nawala ang magkabilang paa niya.